Pilot error at kapabayaan ang umano'y sanhi ng plane crash na ikinasawi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ito ang resulta ng investigasyong isinumite kay Pangulong Aquino ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, salamat na pinalabas nga ni Pangulong Aquino ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung saan nga bumaksak ang isang eroplano na namatay ang 3 kabilang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Aminado ang Pangulo na labis siyang nadismaya at nalungkot ang makita ang report dahil dito nakita ang pilot error at kapabayaan ng ilan sa insidente. 3 buwan matapos magluksa ang buong sambayanan sa pagpanaw ni dating DILG Secretary Jesse Robredo at 2 pang kasama, lumabas sa investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na pilot error sa buwatan at maling maintenance ang dahilan ng pagbaksak ng eroplano. Nauna po natin mabasa ang inisyal na resulta ng investigasyon, magkahalong lungkot at pagkadismaya po ang ating naramdaman. Iisa po kasi ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung tama lang ang ginawa ng ilang tao, kung sinunod lang ang mga patakaran ng industriya, kung nanatili lang na matapat sa kanilang obligasyon ang ilang sangkot, tsak pong naiwasan dapat ang nangyaring trahedya. Nais ko lang pong linawin kung pagbabatuhang sisi ang gusto natin gawin. Hanggat natin ay katarungan, hindi lang para kay Jesse, kundi maging sa iba pang nasawi. Hanggat natin ay maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Batay sa investigasyon, bagamat matagal ng piloto si Captain Jesup Bahinting, wala itong sapat na kaalaman sa one-engine emergency ng eroplano at sa halip na bumalik sa mas magandang runway ng Cebu, pinili pa nitong ituloy ang lipad hanggang sa Masbate kung saan hindi rin tama ang landing approach. Malinaw ito nang nabigo niyang panatilihin ang ligtas sa paglipad ng eroplano ng iisang makina na lamang ang gumagana. Bukod dito, 23 minuto matapos silang mag-take off sa Mactan, batid na ng piloto na palyado ang kanilang makina. Subalit, sa halip na bumalik, tumulak pa rin sila sa Naga. Inabot pa sila ng 70 minuto sa Impapawid bago ang kanilang pagbaksak. Ibig sabihin, kung agad silang bumalik sa Mactan, mataas ang posibilidad na naiwasan ang aksidente. Pangalawa, taliwas sa Piper Seneca Flight Manual Procedures for Twin-Engine Planes ang pagbababa ng landing gear at flaps kahit na hindi tiyak kung aabot sila sa runway ng Masbate. Ayon sa mga eksperto, dumagdag ito sa drag na siyang nagpabagal sa eroplano hanggang sa hindi na ito makontrol at tuluyang bumagsak. Hindi rin anya sumunod sa tamang maintenance ang Piper Seneca ng Aviatours. Napatunayan sa investigasyon na mismo mga mekaniko ng Aviatours ang nagkukumpuni ng Piper Seneca, gayong hindi naman sila otorisado na manufacturer na magsagawa ng maintenance sa nasabing eroplano. Dahil sa patong-patong at pare-parehong tungkulin ng kanilang mga opisyal, nagkakaroon ng conflict of interest, kaya hindi nabibigyan ng tamang atensyon ang ligtas na kondisyon ng eroplano. Base sa ilang papeles na nalikom ng investigation panel, sangkot rin di umano sa kuntsabahan ang Aviatours at isang inspector ng CAAP sa tahasang paglabag sa mga regulatory requirements. Nobyembre 2011, nang pinalitan ang right-hand engine propeller ng bumaksak na Piper Seneca. Upang matiyak na ligtas sa paglipad ng eroplano, nag-file ng propeller overhaul report si Ginoong Nelson Napata, ang Director for Maintenance ng Aviatours noong Enero. Nagad namang inaprobahan ng CAAP Airworthiness Inspector na si Ginoong Fernando Abalos. Ayon sa Aircraft Test Flight Report ng CAAP, nabigyan ng test flight clearance, inabot ng 1 oras ang test flight at satisfactory ang kondisyon ng Piper Seneca. Subalit, ayon sa isinagawang investigasyon, walang record sa aircraft logbook ang nasabing test flight. Wala ring nakatalang flight plan dito ayon sa Mactan International Airport. Malinaw po ang ginawa nilang panlilinlang at pandaraya. Ang naging kabayaran, buhay ng 3 tao. Kasunod dito, inuutos ang Pangulo sa DOTC at sa pamunuan ng CAAP na mabilisin ang paglalatag ng reforma sa aviation industry, pati na rin ang pag-audit sa permit at mga lisensyang inaprubahan ng CAAP. Lahat po ng permit at lisensyang inaprubahan ng CAAP, muli nating
At kung may makita tayong dumaan sa shortcut at lumabag sa mga nakasaad sa Philippine Civil Air Regulations, agad po nating babawiin. Muli rin po nating sinusuri at pinapatibay ang mga alituntunin sa pagpapatakbo ng mga flying schools, air taxi, approved maintenance organizations at iba pang grupo na may kaugnayan sa industriyang panghimpapawid sa bansa. Nais natin matiyak na kung hindi ka kwalipikado, hindi ka mabibigyan ng lisensya. Bukod sa pagbuo ng mga pamantayan na magagamit para sa mas epektibong crash rescue operations, inaasahan din natin ang DOTC at CAAP na magpanday ng mga karagdagang mekanismo upang mas maigpit na maipatupad ang mga regulasyon ng industriya. Samantala, tiniyak naman ni William Hotchkiss, Director General ng CAAP, na nananatiling ligtas ang commercial airspace ng bansa. Buo na ang CAAP na investigating body para matukoy ang posibleng pagkakamali ng iba pang personnel ng CAAP at Aviatours. Aviator has been suspended. It's full operation before, but it's personnel, not yet. We need to go through a due process thing. And regarding the investigating body, I have designated Assistant Director General Fajardo to look into this matter and present to me certain actions that have to be taken within 2 weeks' time. Inaasahan nga maisusumite ang resulta ng muling investigasyon ng CAAP sa katapusan ng buwang ito. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.